Magkakaroon ng rally ang INC from the mouth of the mayor nung nag-meeting kami doon sa kanyang office. Wow, magrarally ang INC at sila yung namamahala, spearheaded by the INC brothers and sisters. Kaya sabi ko, napakaganda niyan. Sabi ko, that is a rally for peace. Kaya nung marinig ko yon at tinatanong ko yung mayor, o gaano sila karami? Sabi niya, siguro mga 30 to 50,000. Wow. 50,000. Pwede sumali. Konti lang yan. Sabi ko agad sa kanya, pwede sumali. Sabi niya, sasali ko. Para sa akin, ina-announce ko na dito sa simbahan na bilang Paris Administrator ng Cathedral, you can join by your own decision. Basta mature yung decision ninyo. Kung tatanungin kayo, sino yung nag-utos, sabi niya, wala. Siyempre naman, yung sarili namin bilang na isang protection Pilipino, na mag-join sa Peace Rally. Dahil ito po ay napakagandang rally. Napapanahon po. Sabi ko kasi sa sarili ko, after this rally, yung Peace Rally na sinimulan ng INC, siguro. after this rally, anong mangyayari? Tayo din. Sabi ko Pakinggan sa mga kaya kasama kayo? ko, tayo din, magra-rally tayo in connection sa Peace Rally ng INC, in support of them. Tapos, anawagan din para sa national government, lalong-lalo na sa mga local officials namin na nasa Congress. Sabi ko, kasi ang gulo. Ano lang, focus lang sila sa trabaho nila. Legislative gagawa sila ng batas para sa kabubuti ng bansa. Lalong-lalo na sa mga magsasaka. Personally po, ako optimistic ako na talagang maganda po yung darat na ng rally na ito. Dahil you have numbers. Marami kayo sa INC at alam namin yung pamumunuan na kung anong sasabihin noong nasa simbahan, yung namumuno, ay susundin ng mga nasa ibaba. Kaya kung nanawagan kayo for peace, sigurado yon. Kung anumang outcome, magandang outcome sa inyo, kasali na kami doon. Papunta ko doon. Sa ngayon po, saludo ako doon. Napakaganda talaga ng sino yung nakaisip sa inyo, sino yung nagpo-post. Siguro ang top leadership siguro ng Iglesia ni Cristo. Ay po, nag-appreciate talaga namin. Hindi lang ako kundi marami po kami na wow, nakawaw kami dahil ngayon lang ang mga masaya feeling nyo. Opo, ang mga Katoliko, ganun agad, kami agad, react agad. Pero ngayon, sa inyo, will plan, sabi nga nung PD, nung Provincial Director ng Police, wag na, will plan po yung rally nila. Oo nga naman. Kasi tagal na, di ba? Ang tagal yung pinaplano. So hopeful ako, okay ako. Alam mo, Father, karapatan po nating lahat. Kung magjujuin po kayo ng rally, karapatan po ninyo bilang isang Pilipino. So, kung talagang mayroon kayong prinsipyo at mayroon kayong pinaglalaban, kung nakikita ninyo na ano na ang nangyayari dito sa bansa nating Pilipinas, na ganito ang gobyerno natin, puro lang pagnanakaw ang ginagawa hanggang uubusin ang huling sentimo ng Pilipinas, karapatan po nating lahat. Nasa Constitution po yan. May freedom po tayo of speech. Kailangan po nating lahat magsalita. Karapatan nating lalabas na magsalita. Hindi porky magrarally ang mga INC, makikisama kayo, okay lang naman, makikisama kayo. Sabayan nyo ang INC. Pero talaga kung totoo kayong nagmamalasakit sa mga ordinaryong Pilipino, Pader, matagal na sana kayong nagsasalita. Hindi lang ngayon na porke nagsasalita ang magrarally ang mga INC bago kayo lalabas, bago kayo makiisa. Dapat matagal na kayong makiisa ng magrarally, magsasalita. Dahil karapatan natin Hindi naman yan bawal sa batas. Kahit Katoliko kayo, Pilipino kayo, yan yun ang katotohanan. Pilipino kayo. Dapat ipagtanggol natin ang sarili nating bayan. Kasi nakikita natin, kung hindi kayo nagbulag-bulagan,
Nakikita ninyo kung ano na ang nangyayari na grabe talamak ang korupsyon, mga nangyayaring krimen. Sus, Diyos ko po, may nakita akong bata kanina sa news. Nire-rape yung bata. Yun ang sinasabi ni Marbil, na pag gumagamit ka ng droga, hindi ka adik, putang ina mo, bangag ka rin ang utak mo, magsalita kang ganyan. Hindi nyo ba nakikita ngayon ang grabe ang mga rape, pati mga bata, Diyos ko. Tapos pinatay. Ay, sigurado, syempre bata yun na mamamatay talaga yun. Namatay nga yung 15 years old na nire-rape, ginagang rape ng 13 katao daw. Ang naggang rape sa 15 years old, namatay nga eh. Kaya yun ang grabe ang Pilipinas. Wala ka nang masabing maayos. Lahat andyan na ngayon. Demonyo na po ang nasa likod ng Pilipinas. Kasi hindi nakikita ni Bangag yan eh. Lahat yan hindi nakikita ni Marcos Jr. ang mga nangyayari. Kasi siyempre nasa loob lang siya, singhot ng singhot lang yung hinayupak na yan. Hindi niya alam ang nangyayari sa ground. Mga bata, mga kabataan, nire-rape, pinapatay. Yung mga magnanakaw, yung pagbabaril, pagpatay, para lang na bumabaril ng mga hayop. Diyos ko po, araw-araw ilan kaya ang mga binaril, pinatay. Parang nagbabasa ako ng mga balita, parang nanggigigil ako lalo sa gobyerno natin. Talagang talamak ang droga, talamak ang krimen, talamak ang mga kawatan na politiko na nasa gobyerno. Oh my God, name it. Lahat andyan na. Kaya nga tama si Captain Dado. Wala na pong pag-asa ang Pilipinas natin kapag hindi tayo lumaban. Kapag hindi natin tayuan ang karapatan nating lahat. Makiisa po kayo, Father, sa mga FGF. Dahil may mga plano sila, talagang hihilain nila yung bangag na yan. Kasi itong INC kasi na rally, parang ewan. Hindi, ang motibo nila hindi na pababain si Bangag kundi peace rally, unity. Para ano? Para ano yung rally yung peace unity? Hindi yan ang usapin eh. Hindi lang si Sara Duterte ang dapat ninyong dipinsahan dito eh. Dipinsahan natin ang buong issue. Natalamak ang nakawan. Talamak ang krimen. Kailangan palitan, tanggalin ang nasa gobyerno ngayon. Kailangan palayasin. Hindi na pwede yung mga peace rally dyan. Naku, boring. Kaya sabi ko sa iyo, Father, karapatan mo. Hindi na kailangan na, porke may INC nagrarally, makisama kayo, sabihin mo lahat sa mga pare na hindi nagbulag-bulagan, mga kasamahan mo, na makiisa kayo sa rally. At sisigaw kayong palayasin si Bangag. Yun. Kasi wala na pong mangyayari sa bansa natin pag hihintayin pa natin hanggang matatapos yung Bangag na yan sa termino niya. Wala na po. Nakapanggigil na lalo ang Pilipinas. Sa totoo lang. Kaya ako minsan, Diyos ko po, kung may power lang ako, nako, matagal ko na kayong pinagtitisod. Tangina to.